Good afternoon. Yun. Kumusta naman po? Nakakatuwa, ang dami. Nakaka-overwhelm. Masaya na naman ang Panginoon ng mga araw na ito. Ang dami sumagot sa tawa. Salamat po. And sorry na rin kasi sa mga taga-Puchayra, bihira na po kami makarating dito. Gaya po ng paliwanag ni Bro Glenn, na kami po ang in-charge ng Kids for Christ. Kala nyo, kayo lang ha. Meron din kami mga bata, ayun o. Nandun sila. Meron din kami. May CLP din kami. Kaka-CLP din kami. Kami po ang in-charge ng Kids for Christ dito sa RAC at sa Puchayra. Yun. So, kumusta naman po? Nakakain naman po, ano? Hindi naman po sa pagdadasal ko na lang, huwag sana kayo mantokin. No? Huwag sana kayo mantokin sa talk ko. Sabi nga ni Bro, talk 1, talk 2, no? Nabanggit niya. Ang talk 3 naman po, yun yung response natin. No? Dun sa introduction to talk 1, talk 2. No? Repentance and faith. Nabanggit ni Father kanina bago magsimula nung ang misa, no? Ang tanong niya, tayo ba ay karapat-dapat na maglingkod sa Kanya? Sino ba ang karapat-dapat na maglingkod sa Kanya? Ano po? So nabanggit dito yung repentance and faith. Kita naman po, ano? O dito na nakapagyan. Nabanggit niya yung repentance and faith. Sabi nga niya, no? Maliit lang na butil ng pananampalataya. Mahalaga na yun sa Panginoon. Pagkakataon niya para pumasok sa karya niya sa lahat. Yun po, ang akong verse natin, no? Galing sa Mark chapter 1, verse 15. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Repent and believe in the gospel. Ano po? Naririnig natin tuwing Ash Wednesday. Pagka tayo ay naabuhan sa Noah. Naririnig po natin yan tuwing Ash Wednesday. After this talk, ano po, sana magtuloy-tuloy kayo. Huwag niyo titigilan. After this talk, magkakaroon po kayo ng one-on-one. At sana, dito sa talk ko, maging open-minded kayo. I wish and I pray na maging open-minded kayo. At dito po ako, para i-remind kayo. Para i-remind po kayo. Hindi po ako nangingialam. I-remind ko lang po kayo. Kasi may mga bagay tayo na hindi natin alam na gagawa natin mali pala. Sorry po, medyo masyadong seryoso. Ayun. Tapos, may mga tanong ako mamaya. May mga tanong po ako mamaya. Hindi niyo po ako kailangan sagutin, ha? It's between you and God. Sa pagitan niyo po yun. Kayo po ang nakakaalam. Ano po? Nasa sa inyo yun. Kung yun ay di-discuss nyo sa mga susunod na panahon. Ano po? Again, welcome to talk number 3. Repentance and faith. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. This is my story. No? Sabi ko nga, bro, huwag mo nang abaan. Kasi ako na rin naman ang mag-share. Ako rin naman po ang sharer. Kung paano binago ng Panginoon ang aking buhay. Yan po ang pamilya ko.
bata pa ako dyan. Wala na po akong tatay. Namatay po siya noong 2012. Yan. Wala na po akong ama. Namatay siya noong 2012. Same year, nakilala ko si Julie. Nagpakasal kami. So sa pamilya namin, no, medyo ako lang. Yung active sa simbahan. Medyo ako lang yun. Pero hindi po ako masyadong friendly, approachable. Bihirang-bihira lang. Yung mga nakakilala lang sa akin. Especially sila Bro John at saka Sis Nerissa. Way back 2010. Napakalaki ng pagbabago. Kasi nung mga panahon na yun, hindi ako makausap eh. Natatawa si Bro John. Hindi ako makausap. Hindi ko alam. Mahihain ako. Natatawa yung dalawa. Kasi nagkakasama kami yun sa singers. So alam na alam nila. Ay, hindi ako nakaibo. Pero binago ako ng Panginoon eh. Hindi ko inaasahan na tatayo ako dito. At magsasalita sa harap niyo. Walang imposible. Sa mga susunod na mga panahon, kayo natatayo dito. Kayo yung bibigyan to. Yan po ang aking asawa. Andun siya, ayun o. Yung magandang babae dun o. Yan. Yan po ang aking may bahay. Graduate po ako ng Singles for Christ sa Sarja. Way back 2010. October. After naman, na-transfer ang company namin sa Russell Kaiman. Yun, November 2010, nasa Russell Kaiman na kami. Nasa Russell Kaiman ako. Doon ko siya nakita. Nabakuran ako. Wala na, nakaporma. Wala na. Yan po, kinasal po kami sa Tagaytay. May 2012. Yan. Ayan po kami. Naggaling nga po ako sa SFC Sarja. Kilala niyo naman po ako kung sino ako dyan, ha? Malinaw naman po, kung sino ako dyan, na? Grabe. Singles for Christ din po. Asan yung mga singles dito? Mga pala. Kumusta po? Singles boys. Walang single boys? Walang single boys? Oh my! Single ka na ngayon, bro. Pero pag balik mo sa Albinas, double ka na ulit. Marami kami nun. Pag nagsi-CLB sa Sarga, ang dami. Mga lalaki. Ang dami. Pero konti lang yung natutuloy. Konti lang. Pag nakahanap ng jowa, wala pa. Ayan. Me and my wife, serving. Sabi ko nga kanina, the Kids for Christ. Yung mga batang maliliit dyan. Yan po ay isa sa mga family conference ng aming Kids for Christ. Ginanap po yan sa Russell Kaiman. And we will be having a family conference sa mga parents po. Family Conference, November 29. Pasensya na po. Nag-flag na ako. Yan. So we are serving the kids. Nakakatuwa ang Panginoon. Hindi po kami binigyan ng anak. Hindi po kami nagkaroon ng anak. Pero nabigyan kami ng pagkakataon na makita lumaki yung mga bata na yan. Nakita namin sila lumaki. Yung iba, couples na. Yung iba, mga anak na, nakakatuwa. Kahit hindi kami magulang, natutuwa kami. Ganon yung epekto ng community, yung ministry ng Kids for Christ sa aming mag-asawa. Hindi ko maintindihan nung una kung ano yung plano ng Panginoon. Pero, masaya kami. Masaya kami. At yan po ang aming mga household mula pa ng 2010. Tingin ko hindi niyo mo kami ma-recognize dyan. Actually, marami po yan. Marami pa po yan. Kaso magiging magulo na pagka dinamihan ko pa. At marami pa naman po sa mga naging members
ay nasa ibang bansa na, no? Successful na, leaders na ulit sa community, no? Marami nang narating. So far, wala naman po akong naalala na naging members namin sa household na napasama. So, tingin ko ay fruitful naman kami mag-asawa. After mo ng CLT, magkakaroon din po kayo ng groupings na tulad niya. Magkakaroon din po kayo ng groupings na tulad niya. Katawa din yung household. And also nga po pala, I serve as a communion minister, lay minister po ako sa Rasal Kaima. Memorable sa akin kasi naging part ako ng team na magsiserve sa High Mass ni po last 2019 sa Abu Dhabi. Nakarating po ba kayo doon? Yeah. So, isa po ako sa mga communion ministers na nag-live to doon. Under the guidance of Father Ronilo Fresco. Ayan. So, andito na tayo sa talk natin na. Nang mabasa niyo po, lust, greed, wrath, envy, pride, gluttony, sloth. Kung papipiliin kayo, saan kayo nakatali? Saan kayo nakatali? Sabi ko sa inyo, hindi nyo na kailangan ako sagutin. Kayo na ang makakasagot niyan. Sa misis. Pwede rin. Sabi ko naman sa inyo, yan po ay sa pagitan nyo at ng Panginoon. Kung ako tatanungin, pride? Yeah. 2005, pumunta po ako dito. Wala po akong kamag-anak. Nakarating po ako dito sa UAE. Dinala pa ako dito po. Nagtrabaho ako, pero hindi kami magkalapit, malayo. So, 2005, nakarating ako dito. Naku po, ayan na. Napaghahalata ng edad. Oh my. Ako po ay single. Bata pa ako noon. Typical na OFW. Pumunta dito sa abroad para magtrabaho. Suportahan ng magulang. Kaya i-honor yung mga singles dyan na nag-abroad para sa pamilya. Parang sa ating lahat na nagsakripisyo. Bata pa po ako noon, bagong graduate ako ng college. So medyo matagal na ako nagtatrabaho dito. Halos kalahati na ng buhay ko. Half Emirati na ako eh. Half Filipino. So baka yung iba sa inyo, 2005, naglalaro pa sa lupa. But I'm here already, 2005. At mula noon hanggang ngayon, kaya ako prideful. Kasi sabi ko, kasi bit-bit ko ang pamilya ko, ang magulang ko, at ang kapatid ko. Hindi ako nag-rely sa iba. At nakalimutan kong mag-rely sa ating Panginoon. Alam niyo po, binigyan ako ng regalo ng Panginoon 2022 na bumago sa buhay ko. May 2022. Ako po ay nakapansin sa aking paligid. Parang meron siyang spot dito sa side na to. Sa area na to. Sa right side. Sa loob ng 5 araw, nabulag po ako sa kanang mata. Marami na pong nakarinig ng istorya ko. Nga pala. Kasi palagi ako nang-invite dito para mag-ganun tapos mag-trip. Yan. Sana po kayo magsawa sa aking story.
Nabulag po ako sa kanang mata. 3 araw po ako nasa ospital. Tapos nun, June 3, outpatient na ako. Nabulag na rin po ang kaliwang mata ko. So, nabulag po talaga ako. Naranasan ko po mamuhay ng madilim. Naranasan ko po yun. Kaya naiintindihan ko yung mga kapatid natin may kapansanan. 4 na buwan po akong walang trabaho. May bonus pa. Parang araw ng Miyerkules yun eh. Kasi nagsimula akong makapansin ng ano dito sa linggo eh. Miyerkules, tumawag ako sa nanay ko. Papaalam ako. Kasi ang sakit ng ulo ko, parang binibiyak. Tapos nga, nabubulag na ako sa kanang mata eh. Tumawag ako sa nanay ko. Sabi ko, Nay, may problema eh. Yan ang plano ko, magsasabi ako sa kanya. Naunahan ako. Sabi niya, meron akong nakakapamukol sa tiyan ko. Ano ba talaga? May bonus pa ang Panginoon? Namumulag na ako, yung nanay ko may bukol sa tiyan. Ano ba masasabi ko? Sige, patignan niyo sa doktor. Pa-opera natin yan. Hindi ko na sinabi sa kanya na may problema ako sa mata. Nalaman na lang niya doon na-confine ako. Sinabi ni Joby. Kasi kung alam niya na ako may problema na, hindi niya natutuloy. Ganun pa rin. Prideful pa rin ako. Gusto ko pa rin na mag-rely sa sarili ko. Okay lang ba? Kahit mahaba ako mag-share? Sorry naman. Ayan. Sa sarili ko pa rin ako umasa. Naranasan, yung nabulag po ako, nung nakaratay ako sa ospital. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko, umahanap ako ng sisisihin. Bakit nangyari sa akin ito? Naiinggit ako dun sa mga nurse na nagtatawanan sa labas. Hindi ako paralyzed. Pwede ako lumakad. Pwede ako tumakbo. Pero hindi ko magawa. Kasi wala akong kita eh. Binigyan ako ng regalo ng Panginoon. Sinundot niya ako eh. Baka nakakalimot ako. Yung asawa ko po, special ang puso niyan. Laging nag-check-in yan sa ospital. Nung araw na mako-confine ako, dapat na-check kung walang doktor. Trinay niya lang na magpa-check up sa puso. Hindi na siya pinauwi. Kinumpine siya. Kasi mataas ang heart enzymes niya. Pwede siyang atakihin. Umuwi ako. Siya ang nakumpay. Bulag na isang mata ko. Kasi walang doktor eh. Mag-ano sa akin. Kinabukasan, palabas siya. Ako naman ang papalik. Sinadya yun siguro ng Panginoon. Kasi hinahanda siya dun sa task ng pag-aalaga sa akin. Hindi ko man po nakita, pero naramdaman ko yung hirap niya. Kasi pagka po pala kayo ay bulan, wala na kayong alam sa oras. Hindi nyo na alam kung anong oras na o anong araw na. Wala kayong makikita eh. Pag-isip nyo sa umaga, itim pa rin. Malalaman ko na lang pag pakakainin niya ako.
Pakakainin niya ako, inom gamot, papasok siya sa umaga, uuwi siya tanghali, pakakainin ulit, painumin na ng gamot, papasok ulit siya, tapos uuwi sa gabi. 4 na buwan po. 4 na buwan po akong hindi nagtrabaho. Dati, bilib ako sa sarili ko. Kaya ko to. Bit-bit ko ang pamilya ko. Yung regalo na binigay ng ating Panginoon sa akin. Yun yung lumago sa buhay ng mag-asawa. Sa 4 na buwan po, na hindi ako nakapagtrabaho. Hindi ako natanggal sa trabaho. Hindi nag-ulan. Dati takot na takot ako umulan ng trabaho. Kasi iniisip ko, paano ako mapapadala sa Pilipinas eh. Paano ko masusuportahan ang mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas? Dati, takot na takot ako na umabsent. Pero sa 4 na buwan na ako po ngayon, hindi po kami pinabayaan ng Diyos. Hindi po nagkulang yung mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas. Napa-opera po ang aking inay. Masigla siya sa ngayon. Masigla siya ngayon. Ganon binago ng Panginoon ang buhay ko. Kaya hindi ako nahihiya. Ano pa sasabihin ko? Dati, sarili ko lang pininiwala ako. Pero ngayon, napakalaking bagay. Siguro pinadala niya sa akin yun, o binigyan niya ako ng pagkakataon na maranasan yun. Para ipadinig sa inyo. Para ipadinig sa inyo. At sana, may matutunan kayo sa akin. Ang toko po ngayon ay repentance and faith. Uunahin natin yung repentance. Tagalog, pagsisisi. Sino ba hindi nagsisisi dito? Sabi nga ni Father kanina, no? Sino ba hindi nagmamahal sa ating Panginoon? Di ba lahat naman tayo nagmamahal? Ang problema, yung pangalawa, yung love your neighbor. Yung sabi ni Father, no? Sabi nga, ang repentance, o pagsisisi, ayan, sabi nga, it came from the Greek word, metanoia. Ibig sabihin, change of mind. No? Babaguhin natin ang ating pag-iisip. Kung ano tayo dati, wala na yun. Bibitawan natin yun. Iba na tayo ngayon. Ganun daw ang tunay na pagsisisi. Sabi nga, no, ang tunay na pagsisisi, kung dati, halimbawa, naniniwala kayo sa death penalty. Di ba? Ngayon, hindi na. Kasi pro-life na tayo. No? Ang buhay ay biyaya ng ating Panginoon. Kung dati, paglabas natin ng simbahan, may nakikita tayong kaaway o kaya yung nangutang sa atin na hindi pa nagbabayad. No? Nakita natin, ay, ayun na naman siya. Kalalabas lang na simbahan. Ayun na naman siya. Ay, Mars, kailan mo ngayon? Nagtanga ka ba niyan? Ganyan. Hindi na natin gagawin yun. O kaya, anong oras na? Mag-aalas stress na. Mag-aalas stress na. Ilang oras na lang. Anong oras kayo natutulog sa gabi? 9, 10. So, ilang oras na lang? Anong oras na lang? Bukas, Lunes na naman. Papasok na naman ako. Makikita ko na naman siya. Makikita ko na naman yung tao ngayon na ayaw ko. Ay nako, nasisira ang araw ko pag nakikita ko siya. O kaya yung amo mo, na puro utos, no?
Yung sa sobrang dami ng utos, gusto mo nang yakapin yung leeg niya eh, no? Para hindi makahinga. Ano? Kung ganun tayo dati, babaguhin po natin yun. Hindi na po natin iisipin. Ganun daw ang tunay na pagsisisi. Sabi nga, babaguhin mo kung paano ka mag-isip, kung paano ka mag-ugali, kung paano ka kumilos, no? Kung ano yung pananaw mo sa buhay. Babaguhin mo lahat yun. Bibitawan mo kung ano yung dating ikaw. Lahat yun, babaguhin mo. Hindi yun po, iikutan mo ha. Hindi po yun ganun. Na, nagkasisimba ko lang. So, yeah. I feel free. Napakalinis ko. Tapos, Lunes bukas, mag-iisip na naman ako ng sama sa katrabaho. Hindi po yun babalikan. Tatalikuran ko kung ano yung mga masasama. Yan. Sabi nga, repentance is change of direction. No? 180, hindi 360. Hindi ka mag-U-turn. No? Runabout straight. No? Asking for forgiveness. Panghingi ng tawad. And full surrender sa ating Panginoon. Matututunan natin sumurrender sa Kanya. Repentance means when you are with Christ, no? You turn away from sin, evil, and wrongdoing. Bibitawan niyo po yung kasalanan, kung ano yung makakasama sa atin, at yung mga maling gawain. Ganun daw po ang tunay na pagsisisi. Napakahirap. Napakadaming tukso sa paligid. Napakaraming tukso sa paligid. Napakahirap. Kaya, may listahan po ako dito. Ano? May listahan ako dito. Hindi niyo na po ako kailangan sagutin. No? Sabi ko nga, it's between you and God. And I'm here to remind you, no? Baka kasi pinagagawa tayo, nakakala natin tama, mali pala. Ano? Kung nasa listahan po, meron po ba ditong miyembro ng kulto? Wala, no? Wala naman. Kasi may mga kulto po na na hindi align sa turo ng simbahan, align sa faith natin. So wala naman po, ano? Wala. Safe. Okay. Sino po dito yung naniniwala sa kulang? Nagpapakulang? Nagpapaparang? Tinatawanan lang ako. Wala. Okay. Ito. Nagpapahula sa palad, sa baraha. Meron po ba? Wala. Wala daw. Sabi nila. Sa horoscope. may minsan. Ay, nako. Maswerte yung kulay blue. Ngayong araw na to. Kaya na kami nag-blue. Siguro maswerte yung puti ngayon, kaya nagputi sila. Baka ngayon nila makikita yung nila, no? Yung soulmate. Horoscope. Yan, isa po yan, Akala natin
ano, tama. Pero isa po siya, no, sa kumukontra sa ating faith. Ano po, hindi po siya align sa faith natin, sa pananampalataya natin. Sigurado dito meron na. Sino naniniwala dito pamahiin? Na kailangan yung ito nakatapat dito. Kailangan huwag magwawali sa gabi. Kasi lalabas sa swerte. Ay, nako. Nagpapulpes sa akin si bro. Isa po yan. Wala po tayong malas sa swerte. Kasi kung sasabihin kong malas ako, yung pinagdaanan ko pala ay hindi mula sa Diyos. Naniniwala ako na galing sa Kanya yun eh. Para baguhin ako. Hindi po siya alam sa pananampalataya ko. Sexual wrongdoings. Walang nagre-react. Sex outside marriage. Sabi ko naman sa inyo, yan ay po ay between you and God. Adultery. Yung may mga connection dyan. Ay kanina na, makaseryoso nyo yung tinatawanan nyo. Ano ba meron? Okay. Tinatawanan nyo lang ako, hindi ko malaman kung anong ano. Active homosexuality. Huwag po kayong mag-iisip na masama. We embrace our brothers and sisters in the third sex. LGBTQ, WXYZ. Kahit ano pang letra, yung dugtong nyo dyan. We embrace them. But we are against dun saan. Alam naman niyo po kung ano yung masamang mali, ano? Alam niyo naman po yung mali doon. But we embrace them. Kung ano niyo po, may mga in-evangelize po kami. Ang community natin sa Pilipinas, napakarami nila na members ng third sex. At nakakatuwa. Willing sila na mag-repent. Ano po? So, we are not against them. We are against dun sa sin. Parang malinaw lang. Serious crimes. Power. Affected siya. Murder. Wala. Rape. Wala. Kidnapper. Wala. Karnaper. Wala. Ay, ito, patok na yun. Patok na yun to. Corruption. May mga dito, may mga ghost project. Corruption. Alam niyo po, ito po, pwede po ito maging kasalanan. Napakasimple, no? Napakasimple. Pwede po ito maging kasalanan. Pag pinuhin niyo po sa opisina na walang approval ng management, nagre-react. Assignment naman pala. Pero pag-assignment, approve kaya agad yun? Napakasimple lang, no? Alam niyo po, may mga kumpanya na pati tubig,
bawal ilabas. Na walang approval, yung mga bottled water. No, paano pa kaya itong papel? No? Dami nagre-react. Kaya po nung kami nagsimula sa Kids for Christ na 2015, bumili kami ng printer ng asawa ko. Bumili kami ng printer at kami nagpiprint na lang sa bahay. Kasi pakaraming activity ng bata na ginagamit namin ng papel, coloring, yung mga ginagawa nila ng coloring. Yan po. Tsaka sa mga talks. So yun po, konting ingat po tayo sa papel ha. Paalala lang po. Pwede naman kayo magpa-approve sa manager nyo. May mga manager naman yan mag-a-approve. Makakaintindi naman siguro. No? Hindi naman pumasa magpaalam. Pero delikado po ito sa kasalanan. Ano po? Baka pumasok po doon sa yung ghost project. No? At saka robbery. Ano? Tapos, ito pa isa. Yan, ito. Drunkenness. Wala nagre-react. Parang first time to. Walang nalalasing dito? Ha? Walang nalalasing? Oh my! Napakahuli. Tinatawanan lang ako. Ngayon po hindi ko po sinasabing masama mag-inom. Ano? Ang sinasabi ko po, masama, yung sobra-sobra. Yung gumagapang na kayo. Hindi nyo alam kung paano kayo nakauwi. Kung sino nag-uwi sa inyo. Sabi nga ng mga matatanda, lahat ng sobra, sakto-sakto lang. Tikim-tikim lang. At saka isa pa, drugs. Alam mo po nag-drugs dito? Ang ating pong katawan ay templo ng banal na spirito. Alagaan po natin. Po, kami pong mag-asawa, ako po, napakarami. Nanay ko, siya, ako, tatay ko, puro makasakitin. Po, alagaan po natin ang ating mga katawan. Ay, nako. Mabanulit yung listahan ko na yun Yan. Asking God for forgiveness and avail the sacrament of reconciliation. Mga kapatid, binigyan po tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon. Binigyan niyo po tayo ng sakramento. Gagamitin lang natin. Minsan, ang daming dahilan. Sasabihin, wala akong time. Busy ako. No? Lagi ganon, ang dahilan. Bakit pa ako pupunta sa pare? Pwede naman ako dumiretso sa Panginoon. Huwag niyo po kalimutan, ang pare po ay binasbasan. Sila po ay extension ng Panginoon dito sa lupa. I-avail po natin ang ating confession. Ano po? I-avail po natin yan. Bigyan natin ng time. Napakadami pong tukso sa paligid. Sabi sa inyo, napakaraming tukso sa paligid. Bigyan natin ng time. Libre po yan. Wala pong bayad yan. Ako nga po pala nagsiserve, no? As layman. Pag kami po ay nagko-confess, wala pong harang. Di po katulad ng may mga confession room, na may mga harang. Kami po wala. Para kami nagwa-one-on-one ni Father. Para kami nagwa-one-on-one. Pwede ko bang harap-harap sabihin kay Father na, Father, may kabit po ako. May connection po ako. Hindi, di ba? Parang hirap sabihin. Nung unang beses na ginawa ko yun, para ako binabalatan Iyang-hiya ako. Doon sa pangyayari na yun, nasabi ko sa sarili ko, ayoko na ulitin. Hindi na ako babalik sa kanya para sabihin ko uli yun. Sa ibang pare na lang.
Hindi. Huwag na po natin uulitin kung ano man po ang inumpisan natin. What? Sayang lang. Sayang lang. Yun po yung tunay na pagsisisi. No? Repentance means surrendering to Jesus as the Lord of our life. So, surrender tayo sa Kanya. Hindi tayo susurrender sa kung sino, no? O kung ano. Sa Kanya lang. Ano po? Sabi nga ng Panginoon, ninais ko na kayo ay mainit o malamig, no? Dahil kayo ay malahininga o lukewarm, iluluwa ko kayo. Hindi po kayo pwedeng mainit. Hindi po kayo pwedeng nasa gitna. Paalala lang po hindi po kayo pwedeng neutral. It's either black or white, hot or cold, no? Good or evil. Mamimili po kayo doon. At sana po, alam nyo po kung ano yung pipiliin nyo. Ano po? There are two essential characteristics of authentic repentance. Tunay na pagsisisi. Honesty, pagiging tapat, no? Sa pagiging tapat natin, aaminin natin, no, ang ating mga kasalanan. Kasi tao tayo madali tayo magkasala. Madali tayo magkasala. Ano po? Tapos, humility. Kababaang loob. No? Aminin natin na tayo ay marupok. Marupok tayo. At kailangan natin ng tulong. Tulong niya, syempre. Hindi tulong ni Bro Rene o tulong ni Bro Jod. Tulong ng ating Panginoon. Isa pa nga po pala mga kapatid, pag tayo ay nag-decide, no? Nag-desisyon na tayo, una ang loob natin, no? Tayo ay lalapit sa Panginoon. Hihingi ng tawad, aaminin ang ating pagkakamali. No? Dapat buo ang loob natin. Hindi na magdadalawang isip, hindi na magdadalawang puso, hindi na mag-aalinlangan. Ano po? Ganun po ang tunay na pagsisisi. Sa mga mag-aasawa po, no? We are pro-life. Po. Practicing artificial birth control. Hindi po align sa turo ng simbahan. Ano po? Sa ating mag-asawa. No? Because we are pro-life, sasabihin ng mga mag-asawa dyan, si Bro Reden, masyadong pakialamero. Kung mabuntis kami na mabuntis, ikaw bang magpaparal? Ikaw bang magpapahain? Alam niyo po mga kapatid, hindi po kami nabiyaya ng anak. Yun ang plano ng Diyos Pero biyaya po sila. Bakit po natin nahadlangan? Buhay po yan. Ang dami pong tao. Ang dami pong mag-asawang walang anak. I-align po natin ang ating paniniwala. Ito na naman. Sa mga mag-aasawa ulit. Yung mga hindi po kasal sa simbahan. Paalala po. Ako po yung nagpapaalala lang Hindi po ako nangingialam. Sakramento po ang kasal sa simbahan. Binigay po yan ng Panginoon. No?
yan po ay kasama sa turo ng ating simbahan. Sa mga mag-aasawa po na hindi kasal sa simbahan, be open-minded. Iyan na natin. Ikasal tayo sa simbahan. Daming dahilan eh. Wala akong gown. Natatawanan mo siya. Dahilan ba yan? Walang gown? O kulang ng dokumento. Ako po yung layman, no? May lalapit sa akin. Naglalapit sa akin. Mga tayo pagkatapos ng misa, lalapit sa akin. Taga Dubai. Ako, hindi naman ako pare. Sa akin lumalapit. Nagtatanong, magpapabinyan po ako ng bata eh. May anak po kami. Tatanungin ko, kasal po ba kayo sa simbahan? Hindi po. Parishioner po ba kayo dito? Hindi po. Saan po ba kayo? Sa Dubai. Nagtanong na po ba kayo doon? Hindi po kami pinayagan. Bakit? Kasi hindi po kami kasal sa simbahan. So, pumunta sila ng RAC para mag-try. Pumunta pa sila ng RAC para mag-try. Mga kapatid, ng mga mag-aasawa po, isipin niyo po magpakasal sa simbahan. Paalala lang po. Ano po? Sa mga single, kala niyo nakalusot kayo, ano? Kung kayo'y maniligawan, kikilalanin nyo. Baka naman binata lang yan dito sa UAE. Ano? At iisipin niyo po, isasama nyo, pag kayo naligawan, dapat may kontrata yun na ikakasal tayo sa simbahan bago kita sagutin. Kung sasagutin kita, kasama sa plano yun. Dapat ganun. Hindi, huwag kayong sesettle na kasal sa civil. Dapat lalakad kayo sa altar ng nakagaw. Yan. Sasama niyo sa pangarap niyan. Biyaya po ng Diyos yan, sakramento yan. I-avail niyo po. Kala niyo, nakalusot kayo ha? Sa mga couple, hindi ko na pagagandahin. Yung mga may kabit, yung mga may connection dyan, itigil niyo po. Kasalanan po yan. Malaki po yung kasalanan yan. Mga single, alam niyo, nakasot kayo. Sabi ko nga kanina, baka yung naliligaw sa inyo, binata lang dito sa Dubai, sa UAE. Pagdating sa Pilipinas, may asawa pala. Kikilalanin nyo. Yung ibang itinis. Nakasmile siya. Nakatawa siya. Ano ba? Ako po yung nagpapaalala na. Tuwa-tuwa siya. Ako yung nagpapaalala lang. Tuwa. Paalala lang po ako. Hindi po ako nangingialam. No, ako po yung pinadala dito para paalalahanan kayo. Yan po. Repentance requires faith. No? Kung tayo daw ay magsisisi, kailangan nating manampalataya. No po? What is faith? No? Faith is grace from God, belief in the gospel, and personal act and decision. May time pa ako? Bro, may time pa ako, no? 5 minutes na lang? Ano ba? Sorry naman, bibilisan ko na. Okay. Sabi nga, faith is the realization of what we hope for and evidence of things not seen. Mga bagay na hindi natin nakikita. Okay?
Tingnan niyo po ito. Tataas ko po ba? Tingnan niyo po. Ang Panginoon po natin ay pinako sa krus na matay. Pinarusahan, pinahirapan. Ang tanong, nakita niyo? Hindi. Hindi niya nakita. Pero dahil sa pananampalataya na meron tayo, naniniwala tayo na nangyari yun. Naniniwala tayo na nagsakripisyo siya ng buhay para sa atin. Para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Faith is a grace from God. Biyaya po siya. Later on, matatakil po yan. No? Yung tinatawag nilang gift of faith. Spiritual gifts. Sa mga susunod na talks later on. So, huwag kayong maaalis. Baka naman pagkatapos ng talk ko yung iba sa inyo hindi namatay. No? Ang faith daw po, ang pananampalataya, ay biyaya. Ano po, nandyan lang yan sa inyo. Gagamitin nyo lang yung pananampalataya na yan. Then, faith is belief in the gospel. No? Sabi mo nga kanina, naniniwala tayo dun sa istorya niya sa Biblia na nagsakripisyo siya ng buhay para sa atin kahit hindi niya tayo nakita. Kahit hindi natin nakita. Ano po? Hindi po yun paniniwala dito sa isip. Paniniwala po yun dito sa puso. No? Yun po yung pananampalataya na sinasabi. Faith is a personal act and decision. No? Kung titignan nyo po, Jesus Christ, no? Sabi nga, faith is a definite act. Kailangan po natin siyang pabuksan ng pintuan. Kung titignan nyo po, wala pong handle yung pintuan, no? Kumakatok siya. Kumakatok siya sa ating mga puso. Kailangan natin po siyang papasukin. Faith is an individual act. No? Decision po natin pang sarili. Hindi ko po pwedeng, bro, pagbuksan mo, Panginoon, papasukin mo siya sa puso mo. Sis, papasukin mo siya. Hindi ko po pwedeng iutos sa inyo yun. Ano po? Kayo po ang magdidesisyon yun. Faith is a deliberate act. No? Deliberate act. Hindi nyo na po kailangan po ng himala. Hindi nyo na po kailangan mamulag at makakita pang muli. Hindi nyo na po kailangan yun. Para lang papasukin ng Panginoon sa ating buhay. Now, the next move is ours, no? Sabi nga, it is an urgent act. It is an urgent. Sabi nga, mga kapatid, napakabilis ng buhay. Mamaya, baka paglabas nyo lang dyan sa gate, tumungga nyo lang kayo. Wala na ng chance. No? Naikumpisal yung mga nagawa natin kasalanan. Wala na ng chance na tayo humingi ng sorry. Ituwid yung mga mali sa atin. No? Ngayon na. No? Huwag mamaya, bukas, sa makalawa, next month, next week. Ngayon na. No po? It's an urgent act. Repentance and faith are inseparable. Ang pagsisisi at pananampalataya daw ay hindi pwedeng paghiwalayin. Sabi nga, di mo pwedeng sabihin, nagsisisi ako. Pero wala ka namang pananampalataya. Di mo naman sabihin, matayin ang pananampalataya ako. Pero hindi ka naman nagsisisi. Paulit-ulit ka sa kasalanan ginagawa mo. Sabay po yung tumatakbo.
magkatulong, magkaagapay. Ito po. The consequences of repentance and faith, promise of forgiveness and eternal life, freedom from fear of death. Eternal life. No? Sabi nga, ang plano ng Panginoon natin, ipunin tayo lahat at dalhin tayo sa langit, sa karya na sa langit. Yun ang plano niya. Yun lang ang gusto niya. No? Makapiling tayo sa langit. No? Napakaganda. Sana naintindihan natin yun. Tapos, freedom from fear of death. Sino po ba dito yung hindi takot mamatay? Lahat naman tayo takot, di ba? Pero, makikita natin po yung buhay. Napakadali. Hindi natin alam, baka bukas makalawa, wala na tayo. Doon din ang pupunta natin. Pero kung mamamatay naman tayo, sana naman, mga after 8 years, mga ganun. Patagal-tagal muna. So po, doon din naman punta natin. Sabi ko nga, kasi yung doktor sinabihan ako, hindi naman ako mamamatay. Kasi yung mga doktor, napakagaling nila sa salita, no? Galing nila magtakot. Sabi niya sa akin, may chance na mabulag uli ako. 3 years ago. May chance na uli. No? Pwede ako ulit mabulag. But, sabi ko sa sarili ko, hindi na ako natatakot. Mabubuhay ako. Kasi ang daming nating mga kapatid na nabulag. Namumuhay ng mga. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako natatakot na mapapabayaan yung mga mahal sa buhay. Nawala na yung takot. Siguro ito yung repentance and faith. Yung malalim na pagsisisi at may tinting na pananampalataya. Kung iaalaw ni God na magulag-uli ako, tatanggapin ko. Kung yun yung plano niya sa akin. Ito po. The call 2,000 years ago, actually hindi na updated yan. 2025 na. Ano po? Mula noon hanggang ngayon, tinatawag tayo magsisi at manampalataya. Mula noon hanggang ngayon. Magsisi at manampalataya. Yung pa rin po yun. Now, accept the challenge, mga kapatid. Alam ko, mahirap. Mahirap po. Kailangan nyo lang humagbang. No? Isang hakbang lang. Malaking bagay na po yun. Mapapalapit lang tayo sa ating Panginoon. Sabi nga ni Father kanina, gabutin lang. Gabutin lang ng buto ng mustasa, yung pananampalataya natin. Malaking bagay na yun. Ticket na yun para tayo makapasok sa ating kaharian. Sa kaharian na ating Panginoon. Experience the peace, joy, and power of our Lord in our lives. No? Sabi nga, pag tayo ay nakabitiw na sa ating mga kasalanan, malaya na tayo. Wala nang mabigat sa atin. No po? Sabi ni Mama Mary, nung binisita niya siya ni Angel Gabriel, no? Na magiging magdadalang tao, na sabi niya, let it be done to me according to thy word. No? Ganyan yung faith na yung pinakita ni Mama Mary sa atin. No po? Sana magawa natin ulit. Last na lang. Ikukwento ko lang ulit. No? Total, inibitahin niyo na ako. Susulitin ko na. Ano? Last na lang. Bago ako magtapos. Yung kwento ng kape, yung naaalala niyo po. No? Sana naaalala niyo pa. O narinig niyo na. Isang araw, nagtimpla po ako ng kape. Natabig ako. Ang tanong,
Bakit kape yung natapon? Tahimik ka. Kasi, yun yung tinimpla ko. Ano po, sa ating buhay, hindi po laging smooth. Minsan malubak, minsan matatabig po tayo. No? Sana po, pag tayo natabig, ang tatapon sa atin pagmamahal, hindi galit. Ang tatapon sa atin, pagpapatawad, hindi yung pagkikimkim ng galit. No? Sana ang tatapon sa atin, yung kasiyahan, hindi yung kalungkutan. Ano po? Salamat po for this. May God be praised.